Talakayin po natin ngayon yung causes po ng pangangapos ng hininga. Ano po ba ang dahilan bakit madalas singalin, hirap huminga? Ano po ba ang mga sanhi nito? May mga kondisyon na posibleng dahilan bakit hirap huminga. Maring may sakit sa puso. Ang puso hindi nakakapag-pump ng dugo ng mahusay. Nagdudulot ito ng pagkapagod at paghingal. Kapag ang magkaroon ka ng heart failure, ang heart failure isang condition kung saan ang puso hindi niya kayang magbomba ng sapat na dugo sa buong katawan para matugunan yung pangangailangan. Maring merong kadahilanan tulad ng coronary artery disease. Ito po yung pagbabara ng mga artery na nagbibigay dugo sa puso na maaring makapinsala sa kalamnan ng puso. O kaya po yung high blood. Pag mataas ang presyon ng dugo mo, ay maaring magpalakas sa puso at maging sanhi ng pagkasira nito paglipas ng panahon. O kaya merong valve problem, yung valve na ng puso tulad ng aortic stenosis at saka maaring magpahirap sa puso sa pagpapump ng dugo. O kaya po yung cardiomyopathy, isang sakit sa kalamnan ng puso, yung muscle ng puso, sanhi nito ng pagiging mahina nito at maaring kumapal. Kaya ang simptoma po ng heart failure maaring mag-iba depende sa kondisyon. Ang ilan po nito ay maaring kinabibilangan nito ng yung yung paghinga mo kapag naglalakad ka, kumikilos ka, hinihingal ka, madali kang mapagod. Yung iba nagmamanas yung paa at bukong-bukong pagka may problem ka tala sa heart, naninikip ang dibdib mo, tumataas yung yung para kang tumataba, pero hindi naman dahil ito sa manas. Naiipon ng tubig, kaya hindi kayang ipump ng puso mo, at saka maaring inuubo ka sa gabi, maaring ito ay dahilan sa hirap yung puso mo, no? Kaya ang doktor maaring ma-diagnose ang heart failure sa pamamagitan po ng physical examination, pagkuha ng medical history, pag-order ng pagsusuri tulad ng ECG, isang pagsusuri na sumusukat sa electrical activity ng puso. Yung 2D echo, ito isang ultrasound sa puso, nagbibigay ng isang detalyadong larawan ng puso at mga valvula nito. O kaya pa-x-ray ka para magpakita ng palatandaan na lumalaki yung puso o naiipon yung tubig sa baga. Magpa-blood test para suriin ang antas ng marker ng puso. Paalala mo na po sa vitamins at B complex bago tayo magpatuloy. Mahalaga ito, paggising mo 30 minutes bago ka magalmusal, uminom ka nito para meron kang protection. Tumutulong ito para lumakas ang ating sistema sa panlaban sa infeksyon. Antioxidant din ito, protection tayo sa free radical. At saka isa pa, ang vitamin C, Super B complex, at tumutulong ito para makuha yung iron mula sa pagkain, para magkaroon tayo ng production ng collagen, na isang protina na napakahalaga sa kalusugan ng balat, ng ating buto, at saka ng ating mga daluyan ng dugo. At tumutulong ito para ma-convert yung food into energy, mag-function na mabuti yung utak para sa ating mental health. Tumutulong din po yan, vitamin C, Super B complex, para hindi ka madaling hingalin, hapuin, lalo na sa panahon po ng depression, na hindi ka makatulog at masyado kang pagod. Dahil tumutulong kasi ito sa production ng pulang dugo, nagdadala ng oxygen sa buong katawan natin. Kaya nag-aambag ang vitamin C at saka Super B complex para lumusog ang ating balat at buhok. Ngayon, balik na natin yung tungkol sa heart. Ang paggagamot sa heart failure ay nakatuon sa pagpapababa ng presyo ng dugo at saka yung pagbabawas ng naipon na tubig. Kasi po, pagka ang ating puso hindi makapump ng dugo, kailangan ng medication para makontrol ang blood pressure, mabawasan yung naipon na tubig, at palakasin ang puso. At kailangan meron kang pagbabago ng lifestyle mo.
kumain ng masustansyang pagkain, mag-exercise na regular, alisin yung mga bisyo tulad ng paninigarilyo. Merong medical advice tulad ng pacemaker para ito po ay matulungan yung heart na mag-pump, distribute yung kuryente sa katawan. Kaya ngayon, pag meron ka talagang may problem ka sa heart, umahantong talaga ito sa hirap kang huminga, lalo na kung meron kang yung isang valve na ng puso mo na kumokontrol sa daloy ng dugo ay nagiging makapal at matigas. Kaya limitado ang daloy ng dugo doon. Dahil dito ang puso nangangailangan magtrabaho ng mas mahigpit upang maipapantugo sa buong katawan. Ang nagiging sanhi po ng ang puso ay nagsisikip ng husto at ang dahilan nagkakaroon po ng tubig din sa baga, ito po ay nagdudulot ng yung pangangapos ng hininga, napapagod kasi nga hindi sapat ang supply ng oxygen sa katawan, pananakit pa ng dibdib, lalo na kung nag-exercise ka at napagod ka at nakakaranas ka ng stress, nahihilo ka din at yung iba po nawawala ng malay. Kaya dapat ma-diagnose kang mabuti, masuri kang mabuti para sa ganon mabigyan ka ng tamang gamot. Kasi nga po yung doktor, maaaring marinig nila yung abnormal na tunog sa puso gamit ng stethoscope. Yung ECG, isang pagsusuri, sumusukat sa electrical activity ng puso mo. Yung 2D echo naman, ito naman ay para magbigay ng detalyadong larawan ng puso mo at mga valvula nito. At saka yung x-ray nga, tulad na sabi ko, para makita kung lumalaki yung puso mo. Kaya po yung isang mga invasive procedure na ginagamit para masukat ang presyo ng dugo sa puso at mga daluyan ng dugo. Kaya nga po pagka meron kang kumakapal ang mga valvula sa puso mo, ay kailangan po nito ay bigyan talaga ng mga opsyon ng panggagamot. Kaysama po dito yung medication, makontrol ang mga sintomas, ganon, at saka pampababa ng presyon ng dugo. Minsan kailangan ng aortic valve replacement. Ito mga minimal invasive procedure ito, palitan yung sirang aortic valve para minsan kailangan ng open heart surgery para yung sirang aortic valve ay mapalitan. Kaya kung nakakaranas po kayo ng sintomas ng kinakapos ka ng hininga at may problema yung valve ng heart mo, kaya yan ang dahilan bakit ka meron kang shortness of breath, no? Alam mo yung ating supplement na flax oil, ito po isang popular dietary supplement. Nagmumula ito sa buto ng halaman ng flax. Ito yung mahalagang nutrients, no? Itong flax oil natin, ito'y soft gel. Ako po iniinom ko to 3 times a day, umaga, tanghali, gabi. Ito'y para sa puso. Ito'y merong essential fatty acid, nakakatulong para mag-normal ang blood pressure, at saka pampababa ito ng cholesterol, pinahuhusay niya yung daluyan ng dugo, itong essential fatty acid na to, nasa flax oil, pinabubuti niya yung circulation ng dugo, no? Binabawasan ang panganib sa atake sa puso at saka stroke. Maganda rin ito sa ating digestive system, magandang panlunas sa matigas ang dumi, yung constipation, pampalambot ng dumi nito, pamparegular ng bowel movement. Gaganda din yung daloy ng ihi mo. Ang flax oil ay very beneficial yan sa mga good bacteria sa pituka at saka nagpapabalanse ng ating hormone. Pinagagaan yung simptoma ng menopause, yung flax oil na yan. Nakakatulong po yan para maiwasan yung hot flashes at pagpapawis sa gabi. Nagkakaroon ng regulasyon ng hormonal. Ang flax oil na to ay nakakatulong sa pag-regulate ng antas ng hormone, lalo na sa kababaihan. Maganda to sa kalusugan ng ating balat,
meron siyang anti-inflammatory properties. Itong essential fatty acid na to, nasa flax oil na to, nakakabawas ng pamamaga. Ito po'y nakakatulong sa mga eksema, sa mga metagyawat. Maganda itong pampalambot ng ating skin. Kaya po, makakatulong ito sa mga, nagpapalusog ito ng balat. Kaya nga po itong flax oil na to, nababawasan yung panganib din sa cancer. Sa pag-aaral, ang flax oil na to, nakakatulong para maiwasan natin ang mga ilang uri ng cancer. Maganda rin ito sa utak dahil ito isang flax oil, magandang suporta sa kalusugan ng ating brain, sa ating cognitive function. Maganda din to sa ating baga, malaking tulong ito. Ngayon, isang dahilan din po ng yung shortness of breath, yung hingal, nabanggit ko na kanina yung puso, di ba? Kung may heart problem ka. Ang pangalawa pa, kung meron kang COPD, chronic obstructive pulmonary disease. Ito isang pangkat ng sakit sa baga na nahirapan kang huminga. Ito pong COPD na to, ito po'y nagdudulot ng hadlang sa daloy ng hangin, papasok at palabas sa baga. Pag progressive ang sakit na to, lalalayan paglipas ng panahon. Ang isa po doon yung emphysema, yung supot ng hangin sa baga, yung iba pumutok. Lalo na po kung mula bata ka, nanigarilyo ka na. Kasi alam natin na sigarilyo, meron siyang chemical na nakakalason. Nasisira yung daanan ng hangin, yung air sac sa baga. At lalo na kung na-expose ka sa iritan, nalantad ka sa usok, alikabok, mga pollutant, magpapalala sa COPD mo. Kaya nga po yung itong mga sakit sa baga na to, ito po ay mga dahilan ng pangangapos mo ng hininga. Karaniwan itong simptoma ng chronic obstructive pulmonary disease. Nahirapan kang huminga, lalo na pagka ikaw ay nag-exercise o pag nagka-impression ka sa baga, nagkaubo ka, marami kang plema, hihingalin ka, meron tunog, no? Naninikip ang dibdib mo, pakiramdam mo, parang sinasakal ka, napapagod ka dahil sa kakulangan ng oxygen sa katawan mo. Yung iba, pag nag-ubo ng dugo, ito'y malalang kaso. Paano ma-diagnose na meron kang coronary o COPD? Sa pamamagitan po ito ng pakikinggan ng doktor, sa pakikinggan niya yung baga mo, ang gamit ay stethoscope. Isa ring pagsusuri ng pagsukat kung gaano kahusay ang baga mo. Paggalaw ng baga mo, yung x-ray din, ipinapakita yung pagbabago din ng baga mo. Yung CT scan, maring magbigay ito ng detalyadong larawan ng yung baga. Paano ginagamot ang COPD? Walang lunas para sa COPD, ngunit ang paggagamot ay maring makatulong para mapabuti ang simptomas at mababawasan ng komplikasyon. Ang panggagamot ay maaring kabilang po yung medikasyon, no? Bibigyan siya ng gamot, tamang gamot ng doktor, para buksan ang daanan ng hangin, mabawasan ang pamamaga, mabawasan yung production ng uhog, oxygen therapy, para magbigay ng dagdag oxygen kapag kinakailangan. Yung pulmonary rehabilitation, ito ay program na nagtuturo sa pasyente ng mga exercise, no, para tamang paghinga, para mapabuti yung kalidad ng buhay. Yung ibang, sa malalang kaso, inooperahan. Operasyon upang alisin ang nasirang bahagi ng baga. Tinatapyasan, no? Meron din tayo isang supplement na aloe vera. Meron tong 20 amino acid. Na ito po, maganda ito sa digestive system natin. Tumutulong sa maayos na pagtunaw ng pagkain. Nakapakipakinabang ang ito pong aloe vera sa kaso ng constipation, acidity, at hina ng iyong atay. Ito'y substance na may kakayanan, makalmante, maprotektahan ng namamaga at irritated na mucous membrane, lalo na kung may sugat ang sikmura, may sugat ang bituka mo. Kung kayo po ay may heartburn,
meron kang digestive problem, madalas na ito pong itong aloe vera na to, nagbibigay siya para siyang sa mga apektadong lugar, para siyang soothing film, no? Nagpapagaling ito ng mga sugat sa sikmura natin. Para siyang isang gelatinous oily substance, may kakayanan na pag ginhawain yung inflamed at eroded na mucous membrane, protected ang karagdagan na pangangati, no? Pakinabang ito sa ating digestive system, lalo na po sa kaso nga ng hindi ka makadumi, hindi ka natutunawan, at meron kang acid reflux. Ang aloe vera, ito ay miracle plant. Naglalaman ito ng 75 na potential na aktibong sangkap, vitamina, at enzyme, mineral, at amino acid. Ito po yung mga extract mula sa aloe vera. Ito ay kapakipakinabang panggagamot, paggagaling sa sugat, sa paso, sa diabetes, pagtaas ng kolesterol. Pag kayo po inihingal dahil sa hika, maaring meron pong paninikip, pamamaga sa daanan ng hangin. Kapag humihinga ang isang taong may hika, ang daanan ng hangin niya ay makitid. Mahirap siya makapasok ang hangin. Kaya makapasok, makalabas, nahirapan siya. Kaya kailangan po, pagka merong pamamaga, natitrigger po yung hika, yung daanan ng hangin. Pag nag-inflame yan, katulad kapag namaga ang yung lalamunan, kapag may sipon, sumisikip yan, kasabay ng pamamaga at mga kalamnan sa paligid ng daanan ng hangin, ay nagiging sanhi ng pagsikip ng daanan, kaya hirap kang huminga, lalo na po kung marami kang plema doon sa daanan ng hangin na nakabara at tuyong-tuyo. Magbabara yan, lalo kung mahigpit pa, no? Tapos namamaga, mahigpit pa, nagsisikip, yung mucus ay nakabara pa, kaya nahihirapan pumasok ang hangin sa baga. Mahigpit ito sa daanan ng hangin. Nagdudulot ito ng yung po bang paghingal. Yan po yung simptoma ng hika. Meron tunog na naririnig, parang humihinga na nahihirapan, humuhuni. No? Ang pakiramdam po ay hindi makakuha ng sapat na hangin. Naninikip ang dibdib. At minsan dahil sa hindi ka makakuha ng hangin, pwedeng magkulang ng oxygen sa utak, pwede kang ma-stroke. Minsan inuubo ka, lalo na sa gabi, madaling araw, natitrigger po yung atake ng hika doon sa allergen tulad ng pollen, alikabok, balahibo ng hayop, mga irritant, usok ng sigarilyo, chemical pollution sa hangin. Kung may infection ka respiratory tract tulad ng sipon na trangkaso, o kaya meron kang emotional stress, pagkabalisap. Yung po kasi pagkabalisa, natitrigger yung pag-atake ng hika. Minsan, pagka nagbabago-bago yung panahon, init at lamig, sudden change of temperature, pwede kang hingalin. Lagi po kayong umiinom ng tubig na maligamgam, no? Tapos pwede kayong mag-steam inhalation. Pwede kayong maglagay ng mainit yung hot compress sa dibdib para mabaklas yung plema. Maligo kayo ng hot water. Pagkatapos yung crystal oil, ipahid ninyo sa dibdib nyo. Pahid nyo sa ilong nyo. Pag inamoy nyo, nakakaluwag ng paghinga. Nakakalis ng kati ng lalamunan. Alam mo yung crystal oil natin, maganda yan sa pananakit ng kalamnan, dulot ng arthritis, mga muscular pain. Pag masaktan ulo mo, maganda yan. Maganda po ito pagka hindi ka makatulog. Yung aroma ng crystal oil, pampatulog, no? Pang alisit, nakakatulong ito para matanggal ang bara sa ilong. Nakakabuti po ito sa paghinga ninyo. Nakakaginhawa ito ng pananakit ng tiyan kapag kinakabag ka, nag-acidic ka, sinisikmura ka, naduduwal ka, nasusuka ka, marami kang kabag, maraming masakit ang tiyan mo. Nakakatulong po ng pag-control ng nausea, ang pagsusuka. Pang-control din yan sa lamok. Hindi ka kakagatin ng dengue, yung lamok, no? Tinataboy ng amoy niyan, yung lamok na yan.
Ito rin po, pag nakagat yan, nakakalis ng kate. Yung isang supplement din natin, itong ating yung ating activated charcoal. Ito pong ating activated charcoal na to ay itim na pulbos. Ito po'y galing sa kahoy o kaya sa baon ng niyog. Ginagamit na to ng medisina sa maraming taon na nakakaraan. Meron siyang antibacterial properties. Pumapatay ng ilang uri ng bakterya sa ating digestive system. Nakakalis ng pamagbaga, nakakatulong po ito sa yung food poisoning, no? Kapag nalason ka, magandang panlaban to, lalo na kung nagsusukatai ka, di ba? Maganda po ito sa mga na overdose sa gamot. Ito rin po yung maganda rin po ito sa yung sobrang inom ng alak, yung hangover, pang-prevent po yung activated charcoal. Sinisip-sip po ng activated charcoal yung mga likido sa bituka para makontrol ang diarrhea. Kaya pampaginhawa ito sa kabag, sumisip-sip ito ng gas at toxin sa bituka. Kaya nagpapabango din ang hininga din to, activated charcoal, sumisip-sip ng bakterya at toxin sa bibig, nakakatulong para iwas ang bad breath mo. Available to sa Patnubay. Kung nais nyo pong makabili nito, i-chat nyo lang ako. Halimbawa, ibigay nyo lang yung pangalan nyo, yung address nyo, yung barangay, at saka po yung, yung CP number ninyo, padi-deliver natin sa rider yan. Cash on delivery yan, i-charge po sa nyo ang shipping fee. Ang isang dahilan din po ng hirap huminga, yung pag na-pneumonia ka. Maraming matatanda na stroke, minsan ang kinamamatay po yung pneumonia dahil hindi na sila makahinga. Isang infection to sa baga, nagdudulot ng pamamaga ng air sac o alveoli, kaya nahihirapan makapasok ang oxygen sa dugo at makalabas yung carbon dioxide sa katawan. Ito ang dahilan bakit hinihingal, kinakapos ng hininga, kaya yung mga taong nagka-pneumonia, ito'y delikado. Kasi yung pong pamamaga ng air sac, infection sa baga, inflame ang air sac, nagiging dahilan ito ng pagdami ng plema at tubig sa baga. Napupuno ng tubig, pagdami ng tubig sa air sac at nahihirapan pagpasok ng hangin sa baga, kaya mahigpit ang daanan ng hangin. Namamaga, maaring magdulot ito ng hirap huminga at nahihirapan siyang huminga. Kaya ito'y sanhi ng shortness of breath. Kaya nga po yung pneumonia, ito'y delikado sa mga may edad na. Dahil hirap na hirap kang huminga dyan, mabilis ang paghinga mo, inuubo ka na mahigpit, nasakit ang dibdib, nawawalang ganang kumain, nilalagnat, ng papagod. Yan po, no? Kaya delikado po yan. Kaya alam nyo, ang ating kalusugan, kailangan habang wala kang sakit, manggamot ka na. Kasi mahirap po kasi na may sakit ka, pagka wala kang panlaban, mahina ang iyong immune system. Pag mahina ang immune system mo, madali kang kapitan ng sakit na nakakamatay. Kahit anong klase ng sakit, kapag mahina ang immune system mo, magugupo ka. Kaya kailangan pagka tumatanda na tayo, wala nang kakayanan ng ating katawan na lumaban. Kaya habang bata pa tayo, lalo na kung nagkakaedad ka, dapat meron kang mga supplement, tamang pagkain, tamang paghinga, yung rest, di ba? Nakakatulog ka, free ka sa depression, sa stress. Kasi ang number one kasing nakakapagpahina ng katawan ng tao, yung depression di ba? Tapos wala ka pang sapat na kinakain, tapos na-stress ka pa. Ganon, di ba? Kapag kabataan ka, lumalaki ka, kailangan, habang bata ka, habang may kabataan ka, kailangan sapatan mo para bang pera sa bangko, meron kang pondo na pera sa bangko. Pag dumating ang panahon na wala kang trabaho,
ay meron kang pagkukuhanan, lalo na kung matanda ka na, retired ka na, wala ka na sapat na pera, para suportahan mo ang sarili mo hanggang sa pagtanda mo. Habang bata ka, kailangan alagaan mo. Dapat yung energy mo, huwag mong sayangin. Iwasan mo yung mga bisyo tulad ng paninigalyo, pag-inom ng alak, kasi yan po ang nakakasira sa puso, nakakasira sa baga eh. Tapos yung kinakain mo, mga masyadong matataba, masyadong wala kang control, di ba? Kaya kailangan po ay nakakatulog tayo ng mahimbing, nakakatulog tayo ng mahusay, at saka meron kang stress-free, di ba? Dapat ang ating pong katawan nakakapahinga, nakakatulog, meron kang environment na maaliwalas, iwasan nyo po. Kaya ito pong mga supplement natin, kung nais nyo pong magkaroon, ipaalam nyo po sa akin ang pangalan nyo, yung address nyo, yung CP number nyo, gusto yung magpa-deliver sa ating mga health product. I-deliver po yan ng rider, cash on delivery, i-charge po sa inyo ang shipping fee. Ang isang dahilan din po ng hirap huminga, baka anemic kayo. Pag kulang kayo ng pulang dugo, nagdudulot ito ng pagkapagod at paghinga. O kaya meron kang panic attack, anxiety, nagdudulot dito ng hirap pa rin huminga. O kaya yung sobrang taba din. Pag overweight ka, nagdadagdag ito ng stress sa puso at baga, madali kang mapagod. O kaya meron kang problem sa thyroid gland, meron kang goiter, nagdudulot din ito ng madaling mapagod, madali kang hingalin. Nakakaranas kayo ng yung hingal. Kaya dapat magpa-check up kayo sa isang doktor para matukoy ang pinagmumulan ng hirap, pangangapos yun ng hininga. Kaya magsasagawa sila dyan ng x-ray, pulmonary function, ECG, blood test, para matukoy, no, ang eksaktong sanhi ng hirap bakit kayo kinakapos ng hininga. Kaya merong angkop na gamot na gawin sa inyo. Alam niyo, mag-subscribe po kayo sa aking YouTube channel, Rose Alfonso. Click niyo po yung subscribe, pati yung bell, para updated kayo sa aking health topic. Ganun din po sa aking Facebook page, Patnubay sa Kalusugan. Please follow, like, and share. Dadako po tayo sa ating food for thoughts. Psalms 56 verse 3, on the day I fear, I will trust in you. In God I will praise His word. In God I have put my trust, I will not fear. What can man do to me? Kapag ako'y natatakot, nagtitiwala ako sa Diyos, o Diyos, pinupuri ko kayo dahil sa inyong pangako. Hindi ako natatakot dahil nagtitiwala ako sa inyo. Pagpupuri sa gitna ng takot. Kinilala po ni Haring David ang kapangyarihan ng pagpupuri. Kahit sa pinakamadilim na panahon ng buhay niya, pinupuri niya ang Diyos sa pamagitan ng pagsambit sa kanyang salita. Alam mo, ang ating pananampalataya ay lumalakas pag tayo po ay nagbabasa ng banal na kasulatan at patuloy tayong nananalangin. Si Haring David ay matatag ang kanyang tiwala sa Diyos. Kinikilala niya walang masamang mangyayari sa kanya dahil ang protection ng Diyos ay nasa kanya. Merong magbabanta sa kanya, pero matapang sinabi ni David, walang taong maaring manakit sa akin dahil ang aking seguridad ay ang Diyos. Kaya ito po'y magandang talata, itong Psalms 56 na ito. Magandang gabi po. Nawa pong pagpapala patubay ng Diyos ang sumatin, and God bless us all.